Hi Cancer! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, gabay lang to. May preview ka. So, naya sa'yo kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. At Cancer, kung napadaan ka sa akin channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. Itong reading na ito ay from August 17 to August 27. August 23, sorry, 2026. So, Cancer, ano ang paparating sa'yo from universe? Mga message from universe. Ang iyong overall energy, the lovers. Your person's energy, 10 of swords. Ang inyong challenge, 3 of swords. Next action, 9 of wands. And ang outcome is the high priestess. Ang energy mo is full of love, Cancer. Ando dun yung committed ka sa person na to, kung sino man siya sa buhay mo. Para sa'yo, siya yung nagbibigay ng energy, inspirado ka. So, mahal na mahal mo kung sino man tong person mo. Pero ang person mo, kabaliktaran ng energy mo. Feeling niya na traidor siya, ang sakit, makirot, hindi ko alam kung bakit siya hirap na hirap sa sitwasyon niya ngayon, sa energy niya ngayon. Well, nakikita ko na committed ka naman sa kanya. Why? Ito bang person na to is down ang energy ngayon? Pero hindi sa sitwasyon nyo? Kasi ikaw, punong-puno ka ng pagmamahal eh. Committed ka sa kanya. Pero siya is nagdudusa. So, I don't think na yun is regarding sa inyong dalawa. And then, ang challenge, 3 of swords, na nagpapahirap sa'yo. Dahil, yes, mahal mo, pero nakikita mo na may lungkot siyang nararamdaman this time. So, parang sa'yo, nagbibigay yun ng ano. Nagtataka ka, bakit? Wala naman akong ginagawa. Bakit ang lungkot nitong person na ito? Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. So, syempre, pag mahal mo, nakikita mo nahihirapan, ikaw din apektado, di ba? And then, ang next action, 9 of wands. 9 of wands, parang magkakaroon ka rito ng titingnan mo kung ganito ka pa rin ba? Yung very open, very loving, while itong person na to is parang nagluluksa na hindi mo alam kung saang sitwasyon. Kasi parang wala siya rito ngayon eh. Sa energy na nakikita ko. So, doon ka magkakaano na, tama pa ba na danasin ko to? Na ako na lang ba yung mag-e-effort? At yung person ko is parang wala naman dito. Nandito nga siya pero physically yes, nandito siya. Pero emotional wala. So doon ka na nagkakaroon, nagtataka ka na. And then ang outcome, the high priestess. May mga bagay na hindi maliwanag sa'yo. Na maaaring ngayon magiging klaro na in the end. So kung ano man yun, kailangan mo maging handa, Cancer. So, let's clarify. Cancer, ang iyong energy or message this week. The lovers. The lovers. The lovers. King of Cups. 9 of Swords. And the 7 of Pentacles. Alam mo, Cancer, yung nakikita mo sa person mo, oo, open ka, mahal mo eh. Andiyan ka para damayan siya sa lungkot na dinadanas niya ngayon na this time hindi mo pa malaman kung bakit. Pero hindi niya masabi sa'yo kung anong problema niya. So para sa'yo, nag-overthink ka na eh. Namumroblema ka rin. Masakit pero hindi mo masabi sa kanya na hindi lang siya ang nasasaktan. This time nasasaktan ka na rin. Kumbaga, yung pagtatanong mo na akala mo everything is fine, pero hindi pala. So may something
na hindi siya open sa'yo. Okay, ang iyong person, Ten of Swords. Justice, King of Wands, and the Three of Cups. So, now na-confirm. Yung pagdudusa niya is hindi sa'yo. Regarding to kay King of Wands na maaaring outside of this relationship na hindi mo alam. Sikreto yan sa'yo, Cancer. Gusto niyang sabihin sa'yo, pero nag-aalangan siya. Pero, malapit na. Malapit na siyang bumigay. Kasi parang hindi niya na kayang bit-bitin pa kung ano man ang meron sila nitong si King of Wands. At sa nakikita ko rito, mas masaya siya kung ano yung pinagsamahan nila dati. Kasi tingin ko ngayon wala na eh. Kaya siya nagdudusa. Mas ini-enjoy niya yung company niya dito kay King of Wands. Na ngayon kahit pilitin niya maging masaya sa'yo, sarado. Dahil nasa stage siya ng down na down. Masakit para sa kanya. So, yung commitment na ine-expect mo, na-realize mo na hindi pala, na nagkakos sa'yo ng stress. So, ngayon, hindi lang siya nasasaktan, pati ikaw na. That's why may Three of Swords. Which is parang in love reading, nag-co-confirm yan ng Three of Cups and then Three of Swords is a third party situation nga. Na nung una hindi mo talaga alam. Ngayon, medyo nararamdaman mo na. Three of Swords, Four of Cups, the Magician, and the Hierophant. Yan. Na nagkukos na rin sa'yo ng lungkot, disappointment. Na paano nangyari yon? Bakit nangyari yon? Hindi mo alam. Ngayon mo na lang nararamdaman. So, ang laking question mark sa'yo. Dahil ang alam mong relasyon na meron kayo is deep connection. Committed talaga. At nakikita ko yun sa'yo. Maaring sa kanya din dati. Yes. Pero this time, sa energy na yan, Ten of Swords, hindi na. And now, nare-realize mo na yan. Mabigat, yes. Pero, hindi mo maiiwasan eh. Kasi masakit. Hindi kasi yun yung ine-expect mo. Kasi umaasa ka na, in the long run, mas mag-i-improve pa to. Dahil dati nyo man, matagal na kayo ng taong ito. Matagal na kayo. So, ang ine-expect mo is, lalo pang magbo-bloom day by day ang inyong relationship. Pero hindi, kabaligtaran pala. Hindi ko alam kung nanawa ba siya sa inyong sitwasyon dahil may umiksen ng iba eh. Na mas na-enjoy niya. Yun nga lang, parang the Justice card, kung ano yung ginagawa niya na hindi mo alam, pinamukha sa kanya nitong si King of Wands. So, ang nangyari dito is parang ngayon kinakarma itong person mo. Sa mga ginagawa niya sa'yo, behind your back, na nakatagpo siya ng katapat. Dito kay King of Wands. And then, the Nine of Wands, Knight of Swords, the Death card, and the Judgment card. Yeah. Didepensa mo na yung sarili mo. In the future, magkakaroon ka na ng boundaries sa taong to. Sa sakit na dinulot niya sa'yo, magkakaroon ka ng realization dyan. Kung dati, mahal na mahal mo siya, biglang nagbabago. At magbabago in the future. Pero bago mangyari yon, magiging totoo ka sa sarili mo. Papakita mo sa taong to, o sasabihin mo literally, because this is communication also eh. Magkakaroon kayo ng communication. Ilalatag mo lahat kung ano yung nararamdaman mo. At this time, hindi mo na kaya. So, magkakaroon ka ng realization na dito muna ako, diyan ka muna. Kung saan ka naging masaya, at ngayon, kung nai-stress ka,
well, ikaw ang gumawa niyan. Pagdusahan mo. Dahil ako, mag-move forward ako, which is ikaw nga to, Cancer, sa sarili ko muna. And then the High Priestess. Six of Pentacles, Ten of Swords, and the King of Pentacles. Itong taong to, sinikreto niya sa'yo kung ano man yung ginawa niyang hindi kagandahan. Sinayang niya yon. Dahil ang stable na relationship na meron kayo, alam niyang nawala bigla ng ganun-ganun na lang. Dahil sa sitwasyon na itinago niya sa'yo. Outside of this relationship na meron kayo. So now, ikaw nag-move on, pero itong taon to, in the near future, dapang-dapa, doble pa. Kasi hindi lang si King of Wands ang nawala sa kanya, na niloko rin siya, kundi pati ikaw, which is King of Cups, kasi buong puso mo binigay ang pagmamahal mo sa taon to, pero niloko ka lang. So, doble dusa ang mangyayari sa taong ito. Okay, ganun talaga. O anong ginawa mo, babalik sa'yo. Pero ikaw, maganda yung mangyayari sa'yo. Meron kang panibagong simula sa buhay mo. Hindi man love, maaaring stability mo when it comes sa iyong career. Pero makikipag-communicate ka sa taong to na that's it. The answer you seek in love do not lie in the external world, but deep within your own soul, where the truth of your desires resides. Tama. So, pipiliin mo, kung wala na talaga sa taong to at nag-effort ka, then it's time for you to move on at piliin mo yung sarili mo. Mas mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ulit. Isipin mo yan deep within you. Okay, Cancer, ito ang yung reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa natin reading. Bye!